Okay, welcome back to another content, and for this video, pag-uusapan uli natin yung mga naging sagot ng Philippine Looper sa mga issue sa kanya. And siguro, kapupulutan din natin ng aral tong mga bagay na to. Kasi okay lang naman na mag-vlog tayo eh. Okay lang naman na i-criticize natin ng mga bagay-bagay. Okay lang lahat yan. Basta gawin natin ng tama. Siguro, ang pinaka main point nitong content na to is yung idea of humility. Di ba? Pwede naman tayo maging humble. Huwag tayo maging hambog. So, alam naman natin, last content, na itong si Philippine Looper ay na persona non grata sa Negros Oriental. Again, ang ibig lang niyang sabihin ay hindi siya welcome doon sa part na yon ng Pilipinas. Hindi lang siya welcome, pero pwede pa naman siyang pumunta doon. The city just declared him as an unwelcome person. Magkaiba kasi yon between a travel restriction or a travel ban, okay? 'Di ba, bago yon mangyari, kailangan munang may korteng mag-utos na ban ka muna, 'di ba? Okay, so basahin natin 'to. Okay, so yung unang part, di ko na yung babasahin kasi ito yung sagutan nila ng officer sa tourism. And ang nakakatawa dito, yung rason niya eh. Ganyan kayo. Sumalubong sa mga courtesy call lang bilang pagbibigay galang sa namumuno sa provincial nyo, okay? Oo, bagyo apektado kayo. Ako hindi apektado, andyan din ako. That's not the point. Hindi ka nila para unahin. Naiintindihan mo ba? Diba? Kasi simple lang naman tong pagbablog eh. Unang-una, napaka self-serving niyan na tinatawag. What do I mean? Halimbawa, nag-post ako ng content. Lahat ng likes doon, lahat ng shares doon, lahat ng kikitain nun sa akin mapupunta. Ako ang kauna-unahang makikinabang doon. Ako yung first line beneficiary. Therefore, it is very self-serving. Eto, sabihin natin magkakaroon siya ng Guinness World Record. Kaninong pangalan ba yung nandun? Hindi ba sa kanya muna? O wag na dun eh. Doon na lang sa Facebook niya. Sino ang makikinabang una dun? Hindi ba siya ulit? So, ang point dito mga lods, sana maintindihan natin na walang yung bayan natin, kung may kailangan tayo outside of its natural course or dun sa work, natural course of action niya, hindi nila kailangan, hindi sila required na pagbigyan ka, okay? Pag nag-public apology na ako sa inyo, hindi kayang tanggapin, ako na yung unang nasaktan, nag-public apology pa ako, tapos #Office of the President. Idol, ano ba sa tingin mo? Sasagot si BBM pa ba ay sasagot sa mga ganyang katangahan? Siyempre hindi na, 'di ba? Parang hindi niya naiintindihan eh. Kasi nga yung mismong public service page ng Negros Oriental, talagang pinost siya. Tama lang 'yan para alam ng tao. Now, eto naman. Galing sa Negros Oriental, binigyan siya ng first person to use FB file. Binigyan siya ng certificate of recognition. Pero ako aangkinin ko yan kasi dahil sa inyo nag-viral ako. Maraming salamat. Palakpakan niyo yung mga sarili niyo sa kamay. Palakpakan. Thank you. Okay, so ngayon, nagte-trending na yung binibigyan siya ng certificate of recognition. Alam ko si Kaalaman din, shoutouts kay Mr. K. Ginawan doon siya ng meme na ganyan. Sige. Sabi dito, kung may utak, eto yung sagot niya, kung naalala niyo yung ginamit niya yung Facebook yung ID niya, yung Facebook page niya as ID niya, okay? Kung malawak ang utak mo at nasa mundo ka ni Meta, pwede mo pakita yan, okay? Bakit? Ayan. Kung nag-professional dashboard ka o FB page ka, kinuha ni Meta yan personal info, okay? 'Di ba nag-send tayo ng valid ID? Nagpa-load lang ako dyan sa GCash at number lang kailangan yan. Okay, pero that's not the point eh. Hiningan ka pa rin ng ID. So, ang pinresent niya, for whatever purpose yung transaction na yon, kasi kailangan requirement nung money transfer service na yon na bigay mo yung ID mo, kaso hindi mo binigay. Ngayon, gina-justify niya
na ano, hindi, kasi essentially sinasabi niya pag yung Meta kasi kukunin niya yung information mo, that is not wrong, okay? That is not entirely wrong. Pero that's not the requirement of the said office. Gets mo ba? Naiintindihan mo ba na hindi mag-a-adjust sa'yo yung mga malalaking negosyo at yung gobyerno? Ikaw dapat ang nag-a-adjust sa kanila. Kasi uulitin ko yung sinasabi ko palagi dito sa content na to, the needs of the many outweighs the needs of the few. Ikaw yung few. Ikaw yung konti. Alam mo yung sinasabi ko lagi, sino ka ba? Di ba? Sino ba to? Okay. Next. Marami-rami siya. Ito na. So, explain natin ng mabuti to ha. Ito kasi, ngayon, may grupo kasi dito sa Pilipinas called the Philippine Loop Adventure Tour. Okay? Grupo sila na parang ang peg nila, teka lang ayusin natin. Ang peg nila is yun nga, yung mag-iikot sa Pilipinas. Of course, yung grupo na to is for the safety of many people, gets nyo? Okay yan, sa tingin ko okay yan, lalo na kung para hindi kayo malagay sa alanganin just in case. Now, basahin natin muna to ng ayos kasi ito yung pinaka-importante rito kasi nga parang hindi pala siya kasali rito pero sinasama niya yung sarili niya. Well, kasi nga sila, official group sila. Pero ang point ko kasi dito, miski hindi naman siya kasali dyan, pwede naman din siyang maging looper, di ba? Philippine Looper. Pero kasi yung brand name nila, Philippine Loop Adventure Tour. So that's the pero nakakatawa yung kanyang explanation dito. So ang sabi dito, please be informed that si Looper is not officially registered as participant of Philippine Looper Tour. Okay, dahil daw meron daw siyang hypertension, ayan, and failure to provide doctor certificate to attest his fitness to do the loop. Okay, walking for several months under ayan nga, high altitude mountain routes is an arduous activity that requires physical fitness. Okay, so kailangan kasi yan. So isang nire-required nila is yan. Ang rationale niyan simple lang, para hindi ka mamatay, di ba? Hindi naman mahirap intindihin yon. Pero kung ayaw mong intindihin, wala talaga tayong magagawa, okay? Tapos yung sabi nila dito, yung values nila, yung value system nila is ayan nga. Tourism, camaraderie, respect, and gain new friends during the course of the tour. So very direct to the point yung sinabi ng Philippine Loop Adventure, okay? Pero ito yung sagot niya. Okay? Ay nako, alam mo to taong may sariling sistema niya, parang hindi siya marunong sumunod talaga. Alam mo tol, sa ganyan mapapatrouble ka lagi. Promise ko sa iyo yan. Hindi ka makakasali sa mga malalaking bagay kung hindi ka marunong sumunod. Ganun talaga Training pa lang ako, kausap ko pa lang ang PLAT, Philippine Loop Adventure Tour. Gusto ko talagang magpa-register sa kanila. Kaso nangyari sa sobrang excited, napainom ako para sa farewell sa aking lugar sa QC. So, bakit mo inamin na nag-iinom ka? Hindi ba? Dapat hindi ka nag-iinom. Ayan na naman. Ito na naman yung slurpy moment ko kasi nabe-brain freeze na naman si Nico David dyan sa mga pinagsasasabi nyo. Mother side, kinabukasan nagpa-medical ako. Anong mother side? Baka other side. Ewan ko. Hypertension at kung saan-saan ako dinala ng doktor. Okay, punta rito, punta ron. Kasi nga, ganun yung doktor kailangan nila ng safety mo, idol. Naiintindihan mo ba? Ay, nako. Tuloy sa kanya sa pagbagsak ako sa medical at sinabi ko sa kanya na tuloy ako sa kanya pagbagsak tatawa lang ako. Okay, resulta hypertension ko sa chat ko yan, secretary ng PLAT. Sinabi ko sa kanya, nabagsak ako sa medical at sinabi ko sa kanya na tuloy ako, recognize nila o hindi. Pero sinabihan nila ako na baka hindi ko kayanin kasi mag-isa lang ako. Pero pinatunayan ko na kaya ko as hiker. Sanay akong uminom at maglakad ng sagaran
Yun ang katwiran ko bukod sa nag-training pa ako ng 10 months para magpalakas. That's why Philippine Loop Hiking Edition ang pinakilala ko. So, hindi pala siya kasali talaga. Hindi siya pumasa doon sa requirements ng Philippine Loop Hiking Edition. So, I don't know kung ano yan. Kasi nga, hindi talaga siya sinali. Dapat sinabi niya na lang, Philippine Looper ka. Hindi ka kasali dun sa plat na grupo. Pwede naman yun eh. Di ba? Wala namang problema dun eh. Kaso nga lang talaga, siguro gusto niya yung accolades kasi nga part siya ng isang grupo. I'm not sure. Anyway, ayan. Ito ano to? Record, Philippine Loop Hikers Edition Guinness World Record. Tingnan natin. Ay nako, 'di ba? Ang point kasi dito mga lods, kailangan mong kasi hindi niya makita kung kung bakit nagkakamali siya dito sa mga bagay-bagay na ganito. Kasi katulad nito, hindi naman pala siya kasali diyan, sinasali niya yung sarili niya. Dito na persona non grata siya. Yung pagpepersona non grata, hindi yan madaling bagay pag bobotohan yan ng mismong mga board members ng LGU. So ibig sabihin, lahat ng elected official and lahat ng board members doon said that you are not welcome to their group. So ang bigat nun, idol. Hindi mo ba nakikita yung kamalian mo rito? 'Di ba? Nakakalungkot lang kasi na dahil sumikat ng onte, parang umano na sa ulo, parang pumunta na doon. Yung humility kasi nawala talaga. And siguro, ngayon, ine-expose siya ng ine-expose ng mga nasa internet. Siguro, mamaya, yun yung pag-uusapan natin. Ikakat ko na lang muna dito kasi isang segment to eh. Etong segment na to is all about humility. Sana, pagka nakuha nyo na yung fame nyo sa buhay nyo, kung kunyari content creator ka or at least man lang pumera ka na sa buhay, I mean, sana magkaroon yung humility, wag natin kalimutan. Kasi kung alam nyo, yung tao naman naglagay sa atin dito sa posisyon na to eh. So maging grateful tayo lagi sa kanila. Siguro yun yung ending natin kasi ngayon, yung pagiging ungrateful din, gusto ko din pag-usapan yan. Ang dami nito eh. Rinedi ko na lahat. Sir, gipahatag sa imuha. So, eto na yung last. Kasi nga eto na eh. Eto yung punto ko rito sa content na to eh. Para kasi dumating na talaga sa ulo niya yung lumaki na yung ulo niya sa ginagawa niya. Tingnan niyo dito. Ayan o. Ay putek, anong nangyari? Kita mo yung reaction niya. Para asa din mo ibutang imuha. Parang malungkot siya kasi binigyan siya ng mga gift na personalized. Dapat parang parang ganun yung itsura niya. Ako pinaka trip ko na nakuha ko dito na kasi minsan pinadadalan ako yung bagnet siguro. Tuwan-tuwa ako doon. Binigyan ako ng 10 bagnet ni Idol. So I forgot the name kung anong bagnet yun eh. Basta naubos ko yun nung Pasko last year eh. Ngayon wala na eh. Okay lang yun. Always be grateful. Keep your head low and your feet on the ground. Yun lagi yun eh. Humility is the key. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.